Magandang araw, Sir Van. Ako po si Clyde, taga Nueva Ecija. Itong kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan po naming magkakaibigan. Nangyari po ito noong magbakasyon po kami sa baryo ng kaibigan kong si Rafael. Mga 5 taon na po ang nakakaraan. 3 po kaming sumama sa kanya. Ako, si Lee at si Miguel. Sa totoo lang po, yung biyahe naming yun na yata ang pinakamahabang biyaheng naranasan ko sa tanang buhay ko. Maliban pa doon, ay first time po naming makaranas ng kababalaghan sa daan. Akala ko talaga ay katapusan na namin noon. Dahil sa totoo lang, ng mga oras na yon wala na talaga kaming mahingian ng tulong. Habang nilalakbay po kasi namin ang malubak na daan noon, ay medyo umaambon pa. Kaya medyo mabagal lang ang patakbo ni Rafael. Mag-uumaga na noon, pero medyo madilim pa dahil sa panakanakang ulan. Tahimik lang siyang nagmamaneho noon, habang tulog naman ang 2 kupal sa backseat. Mahaba-haba pa daw ang babiyahiin, kaya naglibang na lang ako sa kakanood ng tanawin sa labas. Pinilit ko pang wag makatulog dahil baka antukin din si Rafael at baka pulutin kami sa kung saan. Kaya kahit medyo madilim-dilim pa, ay ginala ko na lang ang tingin ko sa malawak na palayan. Nalibang naman akong panoorin ng mga ibong nagliliparan. Saka ko lang napansin ang isang scarecrow na nakatayo sa gitna ng palayan. Napatitig akong mabuti dito at di ko yon nilubayan ng tingin kahit nakalagpas na kami. Nang di ko na to kayang lingunin, ay sa side mirror ko na lang ito pinagmasdan. Ganun na lang ang gulat ko, Sir Van, nang bigla na lang itong gumalaw. Oo, hindi pa talaga maliwanag nun, pero nakita ko talagang humakbang ito paabante. Kaya nagliparan din ang mga ibong nasa paligid nito. Grabe yung kaba ko nun. Napapalunok pa ako ng laway at napahigpit ang hawak ko sa upuan. Napatingin naman sa akin nun si Rafael at nagtanong kung anong nangyari sa akin. Sinagot ko na lang siya nang wala. Baka inaantok lang din ako ng mga oras na yon o namamalikmata lang. Pero maya-maya lang ay biglang napapreno si Rafael. Hindi ko naman napansin kung bakit, pero may bigla na lang daw dumaan sa harapan namin. Hindi daw niya malinaw na nakita kung ano yon. Parang tao daw, na para ding hayop. Basta ang bilis daw nitong tumawid. Nagising din ang 2 sa biglaang pagpreno ni Rafael. Nag-iingay pa ang mga ito dahil ang sarap daw ng tulog nila. Ako naman ay tahimik nun. Medyo kinikilabutan na kasi ako. Lalo pa't naalala ko yung nakita kong scarecrow na gumalaw. Bigla ko tuloy naalala yung pelikulang Jeepers Creepers na nagpadagdag sa takot ko. Papaanda rin na sana ulit ni Rafael ang sasakyan nang biglang tumirik ang gulong dito sa putikan. Bababain na sana naming 3 nang bigla na lang umalog-alog ang sasakyan. Para bang may nagyuyugyug nito sa likuran. Napalingon kaming 4 nun, pero hindi namin maaninag dahil na rin sa nanlalabo ang salamin. Tumigil naman ang pagyugyog, kaya medyo nakahinga kami nun ng maluwag. Sinabi kong umalis na kami. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko nun. Parang may kung anong nilalang kasi ang nakasunod sa amin. Ang tagal pa bago mapaandar ni Rafael ang sasakyan. Lumubog kasi ito lalo. Pero nagulat kami na parang may bigla na lang tumulak, kaya napaahon kami. Tapos bumilis pa noon ang takbo na parang may tumutulak sa likuran. Nataranta noon si Rafael, lalo na nang may madaanan kaming isang punong nakatumba. Pero hindi naman ito nakaharang, kaya tuloy-tuloy lang ang takbo ng sasakyan namin. Naisip namin noon na kung tumuloy-tuloy siguro kami, ay malamang kami ang natumba ng punong yon. Malakas na kasi ang ulan sa parteng yon, kaya nabuwal ang lupa. Mataas po kasi ang lupain sa kabilang parte ng daan at malawak na palayan naman sa kabila. Napatingin pa ako muli noon sa side mirror, pero hindi ko maaninag kung sino ang tumutulak sa likuran. Parang itim na anino na hindi ko maintindihan. Bigla pang lumakas ang ulan na lalong nagpalabo sa mga salamin. Sinabi ko kay Rafael na wag siyang hihinto, kahit na halos di na niya maaninag ang daan.
Nang makarating kami sa patag, ay bigla na lang umayos ang takbo ng sasakyan namin. Hanggang sa makarating kami kina Rafael, ay naging maayos na ang biyahe namin. Nawala na ang nararamdaman kong takot noon nang mainit kaming sinalubong ng pamilya ni Rafael. Naghanda pa ang nanay niya ng masasarap na pagkain. Patanghali na rin kasi noon nang makarating kami, kaya kumain na rin kami bago magpahinga. Habang kumakain kami, ay napalingon ako sa kausap ng tatay ni Rafael. Isang lalaki na may buhat na sako na may lamang kahoy. Nakasombrero ito ng salakot at itim na kamiseta. Napansin itong nakatitig ako sa kanya, kaya nagpaalam na itong umalis. Bigla pong sumikdo noon ang dibdib ko nang maalala ang itsura ng scarecrow na nakita ko. Ganun kasi ang suot nitong sombrero at pati na rin ang kulay ng damit nito. Pero naisip ko noon na imposible namang siya yun. Ang layo pa ng nilakbay namin bago makarating dito. Tapos siya nandito na rin kaagad. Kinagabihan po noon ay nagpasya kaming mag-inuman sa labas ng bahay ni na Rafael. Konting alak lang at tamang kwentuhan habang nagpapaantok. Nang kalagitnaan noon ay bigla kaming natahimik nang may tumunog na parang ibon. Wak! 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 Parang ganun po ang tunog at nararamdaman naming paikot-ikot ito sa kinaroroonan namin. Napatayo kaming apat nun at nagkayayaang pumasok na sa loob ng bahay. Hindi na nga namin naligpit ang mga baso at upuan dahil sa takot. Napamura pa nun si Rafael dahil hindi niya daw akalaing ito ang mararanasan namin sa unang araw ng bakasyon. Nang makapasok na kami sa bahay ay nawala na rin ang tunog. Hindi na kami nakatulog noon ng maayos. Kinabukasan ay nagtataka pa ang mga magulang ni Rafael. Bakit daw mukhang puyat na puyat kami? At yun nga, di na namin napigilang magkwento. Mula dun sa naranasan namin sa daan at yung nangyari nung gabi. Nabanggit ko rin yung tungkol dun sa scarecrow. Tinanong nila kung sinaktan daw ba kami ng scarecrow. Sabi ko naman hindi. Nagtataka pang napatingin nun si na Miguel sa akin. Ba't hindi ko daw nabanggit sa kanila? Syempre po baka hindi din nila ako paniwalaan. Alam niyo po ba kung anong sinabi ng tatay ni Rafael pagkatapos kong magkwento? Nako, mukhang sinalubong lang kayo ni Ruding. Baka siniguro lang niyang makakarating kayo ng walang aberya. At yung narinig niyo kagabi, baka pinapatulog lang kayo ng maaga. Sabay ngumisi ito. Doon namin nalaman na kaibigan pala nito yung nanakot sa amin. Aswang daw ito, pero hindi naman nananakit ng kabaryo at kaibigang dayo. Magandang araw po, Kuya Van. Ako po si Denise, taga Tarlac. Pero dito na po ako naglalagi sa Maynila. Nagtatrabaho po ako sa isang factory. Madalas ko po kayo napapakinggan pag uwi ko ng bahay. Kaya po ako nagpadala ng kwento sa inyo dahil hindi ko pa rin nakakalimutan yung naranasan ko noong nagbakasyon kami ng mga pinsan ko. 3 po kami noong nakituloy sa isang lumang bahay na pagmamayari ng kaibigan ni Mama. Magmamahal na araw po yon at may panata po kaming magpipinsan na magbabakasyon sa mga lugar na napapabalitaang may naghihimala. Wala po akong third eye. Pero malakas po talaga ang pakiramdam ko pagdating sa mga paranormal na bagay. Unang tapak pa lang po namin sa bahay na tutuluyan namin ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Mabigat po sa pakiramdam. Parang ang dami pong nangyaring hindi maganda sa bahay na yon. Panahon pa daw kasi ng hapon ang bahay na yon at nire-renovate lang kapag medyo may sira na. Meron namang katiwala na nagme-maintain ng kalinisan nito. Tig-isa kami ng kwarto nun dahil 4 ang bakanting kwarto na pwedeng gamitin. Malaki talaga ang bahay. Pwedeng maglaro ng taguan na hindi ka agad makikita. Pagdating namin nun ay nagkayayaan na lang kaming kumain sa labas at naggala-gala muna. Medyo madilim na nang makabalik kami sa bahay. Alam niyo po yung itsura ng bahay sa labas? Yung literal na haunted house. Spooky. Nagkatakutan pa nga kami noon bago pumasok. Sobrang tahimik. Natahimik din kami dahil
Parang may kakaibang presensya na nandoon. Yung pakiramdam na may iba kayong kasama pero wala naman. Sabay pa kaming napatingin sa second floor kung saan ang mga silid. Para kasing may naglalakad doon. Sabi naman ng katiwala ay maaga itong umalis kaya imposibleng siya yung nasa taas. Dalawa kaming babae at si Onin o Ninyo lang ang nag-iisang lalaking kasama namin. Siya ang tinutulak naming tumingin kung sinong nasa taas. Pero kahit ito ay nakakaramdam din ng kilabot. Sabi ko ay 3 na lang kami ang umakyat. Kaya dahan-dahan kami noong umakyat sa taas at tiningnan kung sinong naglalakad. Pero wala namang katao-tao. Nakahinga kami noon ng maluwag at kanya-kanyang pasok na sa kwarto. Medyo matagal pa bago ko pinasya nung matulog. Inayos ko pa munang mga gamit ko. Nang biglang makaramdam ako noon ng sakit ng tiyan. May CR naman sa taas, kaya yun na lang ang ginamit ko. Nasa kalagitnaan na po ako noon ng paghuhugas nang maramdaman kong may naglalakad papunta sa akin. Baka kako isa sa mga pinsan ko. Baka gagamit din ng banyo, kaya sinabi kong nasa loob pa ako. Nakita ko pang huminto ang anino nito sa mismong tapat ng pinto. Pero hindi ito sumagot sa akin. Kaya nagmamadali na ako nung naghugas at sinabi kong wag agad siyang papasok dahil may amoy pa. Pero ganun na lang po ang takot ko. Nang paglabas ko ng CR ay walang katao-tao. Sigurado po ako kuya na nakita ko yung aninong nakatayo lang sa harapan ng pinto. Ang lakas na po ng kabog ng dibdib ko noon. Sinilip ko pa sina Trish at Onin sa mga silid nila. Nakita kong mahimbing na silang natutulog. Kaya nagmamadali na ako noong pumasok sa silid ko at inilak ito. Sabay talokbong ng kumot. Hindi ko na malayang nakatulog na ako sa ganung posisyon. Nakatalokbong ng kumot. Nagising na lang ako nang maramdamang parang may humihila sa kumot ko. Nakipaghilaan pa ako dito. Ramdam ko po yung puwersa ng humihila ng kumot. Kaya takot na takot po ako ng mga oras na yon. Tinatagan ko lang talaga ang loob ko na wag magpapatalo dito. Nag-sign of the cross po ako noon at nagdasal. Sabay taboy sa kanya. Kung sino man siya na gumagambala sa akin. Nang maramdaman kong wala na ang presensya nito, ay nagmamadali akong lumabas at lumipat sa silid ni Trish. Nagtataka siya kung bakit daladala ko ang kumot at unan. Sinabi ko na lang na makikitulog ako. Naging maayos naman po ang tulog ko noon. Pero nagulangtang naman kami nang si Onin naman ang humahangos na pumasok sa silid. Nagising daw siya dahil parang may yumuyugyug sa kama niya. Akala nga niya ay nananaginip lang siya. Pero malakas na daw yung pagyugyog na parang titilapon na daw siya. Kaya nagmamadali daw siyang bumangon. Huminto naman daw ang pagyugyog pero kinilabutan daw siya. Nang maya-maya ay umangat ang kama ng mga 2 dangkal at biglang bumagsak. Parang binuhat daw ito at ibinagsak. Kaya naman po humahangos ito papasok sa kwarto ni Trish. Para daw kasing may ibang tao sa loob ng silid niya. Pero sigurado po akong hindi tao yun. Huwebes Santo na po noon kinabukasan. Isang araw na lang sana ang titiisin namin. Dahil sa Biyernes ay pupunta na kami sa grotong papanataan namin. Pero di na namin kaya magtagal pa sa bahay na yon. Kaya kinabukasan din ay pinasya naming mag-check-in na lang sa isang hotel sa bayan. Isang araw na lang naman. Hindi na po kami noon nakatulog. Nakikiramdam na lang kami kung ano ba ang susunod na gagawin ng nilalang na gumagambala sa amin. Basta bago kami noon umalis ay hindi na kami muling lumingon sa bahay. Mahirap na. Baka may makita pa kaming hindi namin magugustuhan. Magandang araw po, Boss Malikmata. Sana po ay mabasa niyo itong kwento ko. Ako po si Clark. At itong kwentong ipapadala ko sa inyo ay karanasan po ng girlfriend ko nung minsang magbakasyon siya sa probinsya namin sa Jensan. Matagal na po akong naninirahan dito sa amin at ni minsan ay wala naman akong napapabalitaan o naranasang kababalaghan. Hindi ko po alam kung paanong nangyaring naranasan ni Lay ang ganoong bagay. Girlfriend ko po siya mula high school at sa Davao na po sila naninirahan. Nasa college na po kami noon nang maisipan niyang magbakasyon sa amin ng summer.
Maayos naman ang ilang araw niyang pamamalagi sa amin. Pero may madalas po siyang ireklamo sa akin noon kapag kami na lang ang nag-uusap. Palagi daw siyang nagigising tuwing madaling araw dahil parang may nangangagat o kumakalmot daw sa kanya. Katabi niya po ang ate ko matulog at mahimbing naman ang tulog ng ate ko. Pero siya ay nagigising po nang wala sa oras. Tapos ay may mga pasana siya at kalmot sa katawan. Meron ding parang mga bakat ng malilit na ngipin. Inisip namin noon na daga lang ang may kagagawan noon. Kaya nagpa-inject siya agad noon ng anti-rabies kinabukasan. Pero sumunod na gabi ay ganun pa rin ang nangyari. Nagising po siyang napapadaing sa sakit dahil parang may nangangalmot sa mukha niya. Napahiyaw talaga siya noon sa sobrang sakit. Natataranta naman ako noon na napapunta sa silid nila. Inaalo na siya ni ate nang maabutan ko. Kitang-kita ko na may bahid talaga ng kalmot ang mukha niya at nagdurugo din ito. Medyo natakot na ako noon, boss. Kasi siya lang naman ang nakakaranas noon eh. Yung ate ko maayos namang nakakatulog. Tinanong ko siya kung nakikita niya pa ang may kagagawan nun sa kanya. Hindi daw. Hindi din daw niya nararamdaman na nakalapit na ito sa kanya. Basta daw nagigising na lang siya na may mahapdi na sa katawan niya. Ginamot po namin ang sugat niya at kinagabihan po nun ay doon ko siya pinatulog sa silid ko. Binantayan ko po talaga siya buong magdamag nun. Pero nakaidlip din po ako nang mag-uumaga na dahil hindi talaga ako sanay magpuyat. Papalalim na po ang tulog ko nun nang biglang sumigaw si Lay. Duwende daw. Duwende. Ang dami daw maliliit na nilalang na nakapaligid sa kanya. Pero wala po talaga akong nakita ni isa. Ang pangit daw ng itsura na matatalim pa daw ang ngipin. Matutulis din daw ang mahahabang kuko ng mga ito at ang pupula ng mga mata. Balukso-lukso daw ang mga ito at hindi normal na naglalakad. Labis na po ako nung nababahala sa girlfriend ko dahil siya lang po ang nakakakita at nakakaramdam ng mga nilalang na yon. Paano ko po siya matutulungan? Hindi na po natapos noon nila yung bakasyon niya at hinatid ko na siya sa Davao. Ako na lang po ang namalagi sa kanila ng ilang araw para bantayan siya. Simula po kasi nang nangyari yon, palagi na po siyang nagigising ng madaling araw. Para po siyang na-trauma. Pero wala naman na pong gumagambala sa kanya nang makauwi na siya sa kanila. Sabi ng nanay ko, baka napagkatuan lang siya ng kung anumang nilalang na yon dahil nga sa dayo siya. Naging maayos naman kami at nakakatulog ng diretso noong wala na si Lay. Tapos po yung mga bakat po ng kinalmot at kagat sa katawan niya, kusa lang ding naglaho nang makauwi na siya. Wala pong nakakaalam, boss, kung anong klaseng nilalang yon. Baka po may alam ang ibang tagapakinig nyo. Magbabasa na lang po ako ng comment pag nailahad yun na ito. Maraming salamat po.